afternoon to everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Riel Arbaisa. Ako po si Josiah Emmanuel de la Cruz. And ako naman si John Bernal Basio. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang bundok na plano namin akyatin. Pangalan nga pala ng bundok na ito is Hapunang Banoy. From the word Hapunan, which means to dine, and Banoy, which means eagle. Some say it's one of the more challenging mountains. From my experience, nung umakyat kami ng Hapunang Banoy, ito nga pala, so makikita nyo sa video na to, yun o, video, natatapan nga lang si Josiah, sige. It would start easy kasi dun sa pinaka-ilalim, starts with hiking muna. Pag nakarating kayo dun sa resting area, pwede kayo dun magpahinga muna, palit ng damit, if necessary, kumain muna kayo. Tapos, pwede na kayo mag-proceed doon. Dito naman, kailangan nyo na talaga ng equipment. For example, gloves. Yung gloves, necessary yun pag inakyat nyo yung Hapunang Banoy. Kasi, in the past, in history, yung Hapunang Banoy is known to be underwater, which is why yung mga bato na yun ay matatalas. Kaya kailangan nyo talaga ng gloves kasi kakapitan nyo yung mga bato doon. Otherwise, masusugatan kayo. Hindi kayo pwedeng magmayabang doon. Kagaya ng ginawa ng kuya ko. Kasi nangyari, nasugatan siya. Tapos nung hinugasan namin, napaka-hapdi. Nangyari. Tapos doon sa pinaka-peak, makikita ninyo yung buong Montalban. Makikita nyo rin doon, by the way, yung Sea of Clouds. The mountain offers panoramic views of the Sierra Madre mountain range in the province of the entirety of Rizal. Para makapasok kayo doon, kailangan nyo na pumunta doon sa Sitio Wawa, doon sa may barangay San Rafael. So kailangan nyo muna na may contact ang isang guide para meron kayong maging company doon punta sa taas. Otherwise, merong tendency na pwede kayong maligaw, obviously, which is why kailangan natin ng guide. Okay, since na-explain ko na ang expectations niyo para sa Hapunang Banoy, ngayon naman, i-explain namin sa inyo yung mga things na kailangan nating i-prepare para makaakyat na tayo sa mundo. Sige. So, sinabi na ngayon sa inyo ni Riel yung mga bagay na kailangan tandaan. Ngayon naman, ano yung mga bagay na kailangan ninyong dalhin para sa gayon ay prepared kayo dun sa hike sa mga kakailanganin ninyo. Siyempre, kailangan yung una, siyempre yung bag na paglalagyan. Kaya nga, malaki hindi yung... pwede naman, pero hindi advisable siguro yung mga John Sport. No shade. Pero kailangan nyo talaga siya ng malaking bag. Tapos ngayon, syempre, unang-una kailangan nyo dalhin ay tubig. Sabihin na lang natin na yung isa ay tap water lang. Halimbawa, kung may mga pagkain kayo na kailangan mo ng hugasan, kailangan nyo syempre ng tap water. Kunwari, kahit hindi naman ganito yung nalagyanan, pasensya na, wala kasi ng 1.5. Lagay nyo yung tap water sa mas malaking nalagyanan, and then yung mga tubig naman, halimbawa, sabihin na mineral water, pwedeng sa maliit na lalagyanan lang o sa malaki rin, pero magkaiba dapat ang paglalagay niyan. Sa easy access lang dapat nakalagay ito para kung sakali na mauhaw ka o napagod ka, madali lang siyang ma-reach. Ang pattern kasi ng paglalagay ng gamit din sa bag for hiking ay mula sa mabigat, kailangan siya yung nasa pinakalikod, dito banda. Tapos, ito ilalagay natin siya ang pinakauna para siya ang nasa pinakalikod. Kasi pag nasa gitna yan, may tendency na, halimbawa, dito yung bag, tapos dito yung mabigat, gaganyan yan. So, may hila ka hindi siya balance. Ngayon, sunod naman, kung gusto nyo mag-stop or magpalit ng damit sa mga resting places doon or sa mga areas doon na pwedeng pagpahingahan, kailangan kayo magdala ng damit. Ilagay nyo na sa plastic para syempre yung papalitan yung damit, halimbawa ako magpapalit ako, ilalagay ko to sa mga gantong para organize din yung bag ninyo. Since sa mga ipapakita naming items ay wala naman nang mabibigat. Next is syempre pagkain. So sa mga hiking, advisable talaga na magdala ng easy to cook foods or yung madadali lang lutuin. For example, kagaya ng mga to, ng delata, ready to eat, and then easy to cook kagaya ng noodles and pancit canton. Ganyan lang siya sa may gitna since hindi na siya gaano mabigat. And then, syempre, in case of emergency, masugatan kayo, or injuries, cuts, mula dun sa matatalim nga, na sinabi niya na parts ng bundok, kailangan niyo ng first aid para malinisan or malagyan ng first aid yung sugat niyo. So, sa mga nalagay na natin, ito na yung mga laman niya. May aso pa Dito yung sasama. Hindi kasama yan, hindi kasama. So, ayan na yung mga damit, yung ayan, yung ayan, yung ayan, yan. So, yun na yun. Next naman, syempre, yung mga doon na tayo sa hindi gaanong mabibigat and kailangan yung easy to access lang na mga items. So, para naman sa mga easy to access na items, syempre, yung unang-una ko nang nabanggit, tubig. Kailangan nasa madali lang siyang abutin ng lugar, which is sa pocket, most possibly na ilagay niyo siya. Tapos, syempre, flashlight. Kung sakali na abutin kayo ng gabi dun sa pag-hike ninyo, Hey, you! You're finally awake. sorry. So, kailangan, syempre, kung gagabing kayo, kailangan nyo ng flashlight. Kailangan nyo ng
lighter. Or kahit na anong pang-apoy. Like halimbawa, kung wala kayong lighter, pwedeng posporo. Or kung wala kayong both, gumamit kayo ng natural resources. Kagaya ng twigs, and then yung wood, tapos yung paper. Ganun. Pwede yun. Ayun. Gumagana talaga yun, guys. Wow! Manis. Tapos, syempre, in any case, hindi talaga may iwasan na malobat kayo on your way up or on your way down. Sabihin na lang natin para manatili yung security na may makontak kayo in any case of emergency, magdala kayo ng power bank para hindi kayo malobat. Tapos other necessary items include plastic bags. Syempre, respect the environment, huwag kayong mag-iiwan ng kalat kung saan man kayo mag-hike. Ang mga wala lang kami, pero pwede naman siya sa cellphone na dalhin ay kagaya ng compass. Siyempre, pag first timer, hindi nyo talaga alam, and in any case na maligaw kayo, sabihin na lang natin na hindi kayo nakasunod dun sa travel guide ninyo, it's better to know your location by using compass kung marunong man kayo. Pero, bottom line is, kailangan maging alista kayo sa paligid nyo para hindi kayo maligaw. And lastly, or last but not the least, pag malamig yung pupuntahan ninyo, kailangan nyo magdala ng jacket. It's advisable to bring jacket, syempre para hindi masyadong malamig or kung masyado nang malakas yung sikat ng araw or para hindi kayo magkaroon ng sunburn. All set! Okay, so next, syempre, nabanggit na namin kung ano yung kailangan na matandaan niyo kapag mag-a-aakyat kayo ng bundok or sa, specifically in this case nga, yung hapunang banoy, sabi na rin namin yung mga kailangan dalhin. Ngayon naman, ano yung mga kailangan ninyong gawin before, during, and after your hike? Dako naman tayo sa 6 safety tips na gagawin nyo during your hiking. Which is yung pinakauna talaga is know your limits. Pumili kayo ng hike na magmamatch talaga as a beginner sa pag-hiking nyo. Kung magsisimula ka talaga sa pag-hiking, syempre you have to start off easy. Hindi yung pupunta ka for the very first time doon sa mga matatarik at mga matutulis na mga bundok, or else magkakaroon ka ng injury or could be fatal also. Second naman is to plan and to navigate. I-study mo yung trail map na dadalin mo, and i-check mo rin yung conditions and yung weather conditions na rin before starting your hiking. Magdala kayo ng mapa, compass, GPS, at alam mo dapat kung paano yun gamitin yung tatlong yun. Yung pangatlo is to share your plans. Sabihin mo sa mga kaibigan mo kung saan ka pupunta, saang route, at kailan ka babalik. At kung sino yung kinontak mo, and who to contact if you don't return as scheduled. Para tawagan nila yung mga emergency rescue, ma-rescue ka doon sa pinuntahan mong mountain. And number 4 is, wag natin kalimutan talaga mag-pack out ng trash. I-properly dispose natin lahat ng garbage after natin magstay doon sa mountain. Huwag tayo lagi mag-iiwan ng mga basurahan doon for the safety of the environment at sa mga naninirahan doon. Number 5 is to stay on the trail. Maglagay kayo doon ng mga marka to keep track kung saan yung last na kung saan yung last na punta mo, and to protect the wildlife and vegetation na rin. And lastly, respect the wildlife. Pinaka-importanting tip sa ating hiking. Keep a safe distance from all the animals and never feed them or approach them. Kasi hindi tayo sure kung magiging friendly ba sila sa atin or hostile. Kaya better safe na to keep distance na lang. May katanungan ba mga bata? Kailangan nyo alalahanin or kailangan nyo munang alamin kung ano yung bundok na i-hike ninyo. Plan it out, kagaya na sinabi ni Josiah. Pangalawa, ihanda ninyong mabuti yung mga bagay na kailangan ninyong dalhin para wala na kayong masyadong inconvenience na may experience on your hike. Para lagi kayong prepared. And lastly, always keep in mind na be attentive. Kailangan attentive talaga kayo kasi syempre, ayun nga, para iwasan ang pagkaligaw, ang pag-aksidente, and be careful on your roads. And thank you very much for tuning in. Hanggang dyan lang po ang aming vlog. Maraming salamat po. Don't forget to like, And subscribe. share, and subscribe. Ayun.